Pag-usapan natin ngayon, ito po, sasagutin lang po natin yung mga kontrabanat nila kay Pangulong Duterte, no? Ang tindi po ng backlash dito po sa pagcha-chopper papunta ng concert ng ating kasalukuyang Pangulo. Pero bilang ganti, naghanap po ng naghukay ng mga pambanat. Alam niyo po, ano, no? Yung attitude na banatan mo kami, babanatan ka lang din namin. Hindi namin sasabihin kung tama ba yung ginawa. Tama ba yung banat nyo o hindi. Basta pag bumira kayo, babanat lang din kami, no? Yun yung mukhang ganun yung magiging kalakaran pag sinabi yung may problema, ibabato lang din namin na yung sisi. Alam niyo po, dilaw na dilaw po yan, no? Instead na lutasin kung ano yung nakikitang problema, yung pino-point out na problema, hindi po, bibira na lang. Kaya po pala, no? Kaya po pala, napakarami pong mga tao, no? Na naha-hire. Alam po ninyo, narinig ko, no? Minsan naglilipat-lipat ako, hindi naman sinasadya. Narinig ko, kaya pala may kumu-question na po sa akin, no? Kumu-question. Sagutin ko lang to ng konti. Narinig ko mismo dun sa isang vlogger na mukhang hindi naliligo. Asar ako doon kasi dito nagsimula yun, yung vlogger na yun. Dito papakuha-kuha, parang nakahalata nga ako. Binabalikan ko, parang naulitan ako. Nadalawahan ako kaya nanggigigil ako eh. Okay. Anyways, meron pala silang, isa raw nag-uutos eh. Yung tao raw na yun, puta mataas pala tungkulin nun. No? Inuutusan niya raw yung kanyang mga vlogger. Yung mga kasama niyang vlogger na wag daw mag-Gcash at wag daw mananawagan ng pangkape. No, yung Gcash wala akong problema kasi labas naman talaga sa YouTube yun. Pero yung pangkape po, nasa YouTube po yan. Ngayon, kung sasabihin nyo na dahil hindi kayo kumikita sa YouTube, basta magbablog lang kayo, saan kayo kumikita pala? Doon ako magtataka, no? Kasi para lang masiraan nyo kaming, yung pa yung termino, yung pakape. Ako lang po ang gumagamit ng pakape. Yung iba gumaya na lang, no? Pero ako po yung nag-original na pakape. No, yung iba po kasi mga pakulay, yan yung tawag nila. Ako po pakape. Dahil mahilig ako magpakape. Para lang banatan ako. Kahit legal po yan, YouTube po ang alam niyo po yung YouTube, hindi po, kami pong mga talented kami. Creator kami. Di ba? Kami po, hanap buhay namin to. Ngayon, kung yung pagbablog pala sa inyo, hindi nyo pala pinagkikitaan, at kakantsawan nyo pa yung mga nagpapakape sa YouTube. Kami dito lang umaasa sa YouTube eh. Di ba? Kanino kayo umaasa? Questionin nyo, no? Kung hindi sila umaasa pala sa sweldo sa YouTube. Aba, kayo po nagpapahalata sa sarili nyo, no? Na hindi pala YouTube ang inaasahan nyo. Ewan ko kung anong inaasahan nila. Yun lang yung point ko, no? Buburahin ko rin yan. Kaya lang, hindi ko lang maiwasan na parang minamasama. No? Kaya pala may nag-react dito kahapon. Siguro, yan yung pinalalabas nila na masama yung manghingi ng pangkape. No? Ito pong pampakape na to, ano po to? Ito po ay ayon nyo sa YouTube po dumadaan yan. Nililinaw ko lang po. Parang yung mga commercial o ads. Kasi po kung hindi kami kumikita sa YouTube, ba't ako magtsatsaga dito? Di maghanap ako ng trabaho, babalik ako sa trabaho ko dati, di ba? Kayo po ba, sumusweldo kayo, di ba? Saan man kayo kumikita? Sumusweldo kayo eh. Ibig po bang sabihin, tatanggihan nyo yung sweldo nyo dahil gusto nyo lang yung ginagawa nyo? Huwag tayong ipokrito. No? Huwag po tayo magpaka-ipokrito. No? Yun lang sinasabi ko, kung ganyan ka-ipokrito yung pinakikinggan yung mga vlogger na miski yung legal na legal. Ako hindi naman ako nagsasalita ng masama tungkol sa Gcash eh. Diskarte yan ng mga vlogger eh. Ayaw ko lang nun. Kasi partner kami ni YouTube, yun yung inaano ko eh. No? yan lang po. Ngayon kung sisiraan nyo ako dahil dyan sa pakape, legal na legal po yan sa YouTube.
okey? Para daw namamalimos, putang ang arte mo Brad. Mukhang naliligo ka lang ngayon, eh, ganyan na ang ano, parang ang yaman mo ba? Ano lang 'to, yung pag-YouTube sa'yo ano lang, yung libangan lang gano'n? Bulahin muli lang. Okey, punta na po tayo sa issues 'no, sagutin lang po natin. Malaking-malaking issue po itong, ito pong, pagcha-chopper, panonood ng Coldplay 'no, tapos 'di ano 'no, grabe po yung mga ano, yung mga tagapagtanggol, eh. Nakahanap na po 'no, nakahanap na po sila, kumakalat na po na si Digong kumakalat na po sa mga Twitter, sa FB siguro, hindi ako nagbababad sa FB tsaka sa ano, eh. Ang point po nila, si Tatay Digong nanood din naman kay Celine Dion 'no, si Tatay Digong nanood din kay, Sergio Mendez ba yun? Okey. Bakit minamasama yung panonood yung panonood ng Coldplay, 'di ba? Sa biglang tingin, yun pala si Duterte nanonood din pala ng concert. Bakit yung mga tauhan niya kung makabanat sa concert, eh, gano'n na lang 'no, wagas. Okey. Ang point po diyan, ganito 'no, lalagay niyo kasi sa context. Okey. Mayroon na pong bintang, hindi po bintang 'no, talagang nakikita po natin na yung pangulo nga kasalukuyang pangulo ay kababiyahe pa lang, biyahe na naman, notorious na siya na actually naitanong na yan sa isang, TV show 'no, na sino yung kilalang, presidente na, mahilig mag-travel 'no. Talagang ano na siya yung, tapos ang tingin natin diyan, lamierda na naman, gala na naman, 'di ba? Yan yun, eh. Tapos siyempre ang aksaya-aksaya, gano'n po yun, eh. Tapos hindi lang po yun, may concert na rin sa Malacanang, 'di ba? May mga fashion show. Wala po akong problema dun dati. Bakit po biglang-bigla kang may problema ngayon ba dun? Tignan niyo po yung sitwasyon. Si Tatay Digong, eto, real talk, hindi dahil maka-Duterte ko 'no. Hindi ko nga alam na nanood pala ng Celine Dion. Kung mababalitaan ko man na nanood siya ng Celine Dion, matutuwa ako at least kahit papaano, si Tatay Digong pala marunong marunong maglibang 'no. Akala ko panay panay ano lang, panay mura lang 'pag ano, 'di ba, ta's tulog mura lang ginagawa, eh. Nanonood pala, ngayon ko lang natuklasan, eh, na nanonood. Bakit po walang impact? Hindi po gumawa ng impact 'yun, eh. Kasi yung pangulo dati, panay trabaho yung nakikita natin, may gikan sa masa, naire-report, araw-araw may nagre-report ng ginagawa ng pangulo. 'Di ba? Nariyan si Harry Roque, palitan sila ni dating spook si Panelo 'no, na ire-report sa'tin yung ginagawa araw-araw. Kaya alam po natin, eh, na nagtatrabaho yung pangulo, eh. Kung mabalitaan man natin na nanood ng concert, puta kawawa naman 'yan. Hindi ba panahon naman para maglibang-libang? Gano'n po yung tingin talaga natin. Pero eto po, kakaiba yung tingin natin dito sa pangulo ngayon, 'no? Ang tingin natin maya't-maya bumabiyahe, tapos biglang 'pag may ta's nanonood ng mga F1 racing, 'no? Yung na-present sa'tin na etong, ating pangulo ay parang hindi nawala yung luho niya. Kilala pa natin dati, may pelikula pa, 'di ba, na party-party lang siya nung medyo kabataan niya, 'no? Tapos parang continuation, yun yung tingin natin, eh. Alam niyo thank you very much muna kay Olive Arias na nagbigay sa atin ng 50 pounds na pangkape. Ang point ko lang dun yung pinapakita niya na pagpapakita ng ano ba, ng, yung modeling na eto yung ginagawa ng pangulo namin ngayon, eh.
Kita nyo nga, hindi natin nabalitaan na nanood si Tatay Digong, di ba? Ito lahat talagang balitang-balita kasi naka-chopper. Yung mga contrast, habang yung na-traffic yung mga tao, grabeng-grabe sila sa traffic. Unlike po, ito in fairness po sa mga K-pop, yung mga K-pop, nakikita ko yan dahil taga-riyan kami. Nadadaanan namin yung Philippine Arena. Yung K-pop, gabi ang concert, alas 7 pa lang na umaga, naroon na sa Bukawi. Oo, pera biro, maniniwala kayo sa akin, naroon na eh. No? Kaya hindi na sila natatraffic, sanay na sila. Ito po, Coldplay, bagong mga ano to, hindi po to yung crowd ng Korean novela. Ibang crowd po to. Ito yung mga crowd na yayamanin, di ba? Yung mga K-pop, yan yung mga batang nag-ipon eh. Okay. Thank you. Teka muna, tignan natin. Nakaano na ba si moderator na ba natin to si yung nagpakape? Yung background po, ano po yung sitwasyon nung nagkaroon ng concert yung Coldplay? Yan po yung dapat nating alamin. Tignan natin kay Celine Dion. Meron po bang traffic na naganap? Na nag-chopper si Tatay Digong? Kay Sergio Mendes, hindi ko nga kilala kung sino yung Sergio Mendes na yun. Si Sergio Mendes ba yan yung kapartner ni Marimar? hindi, hindi katulad nitong Coldplay na Philippine Arena, nag-cause ng traffic, no? Traffic na traffic. Yung nagpakahirap sa traffic yung mga nanonood, tapos makikita nila na nag-chopper yung first family and friends. No? Yan yung isa. Di ba? Okay. Ikalawa. Ano yung sitwasyon? Uy, 50, ano pala to? Puta, napakalaki pala nito, kaya pala ibang kulay. Bigla ako nagulat. Thank you. Thank you very much kay Olive Arias na nagbigay sa atin ng 50 pounds. Kala ko, sabi ko, bakit iba kulay? Okay. Hanggang orange lang yung nakikita natin. Eto, puta, ano ba to? Pink? Okay. Brazil. Hindi ko alam yan eh. Ngayon, tignan po natin, no? Bukod po dyan, sa traffic, tapos nag-chopper, tapos kita nyo naman, humihingi ng dispensa yung PSG, di ba? Di ba naglagay sila ng pahayag, bakit nila ginawa na nag-chopper kaysa bumiyahe? Di ba? Dahil nga sa security. Bukod pa dyan, nasa gitna po tayo na sari-saring issues. No? Kaya po pinupunha. Hindi po dahil sa concert per se. O hindi dahil sa nag-concert lang, nanood lang ng concert. Anong ibig ko sabihin na nasa gitna tayo na sangkatutak na issues? Issues po yung bayaran sa tiyatya. Putya, galit ng mga tao, nagbabayaran sa tiyatya. No? Para lang alam naman natin kung para saan yung tiyatya na yan. No? Sinabi mismo ni Senator Amy, yung nagpapatiyatya gustong maging Prime Minister. Oh, alam natin yan na minamanipulate dahil nilantad nila, sinasabi ko po lahat ng source ko para safe tayo. Nilantad nila Congressman Lagman na may nagkakabayaran. Etong TV5, nilantad nila na merong mga ginugoyo, no? Sinasabi na ito ay kapalit ng ayuda. O may nagsisisi pa nga dahil nabudol siya dun sa pagpirma niya. No? Isa yan. Tapos, kasabay po niyan, nilabas din po yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Tataas yung singil sa kuryente, tataas yung singil sa tubig, tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng langis. No? Tapos mataas pa rin po ang presyo, wala pa rin kalutasan yung mataas na presyo ng bigas, hindi papunta ng 20, kundi palayo ng 20. O, kita mo, pinapaliwanag ko nga sa Red eh. Yan ang problema sa inyo, ayaw nyo makinig eh. Gusto nyo magtanong na magtanong, ayaw nyo makinig.
Sabi ko nga, yung panonood ng concert at yung paggamit ng chopper, hindi po yan masama. Pag yan lang po yung pakay. Pero nasabay ka sa traffic, na traffic ang lahat eh. Tapos makikita kang magcha-chopper eh. Di ba? Ikalawa, ito nga, sunod-sunod yung mga issues. Bukod pa dyan sa chacha, bukod pa sa announcement po, in-announce po yung tataas. Tataas yung contribution sa pag-ibig, tataas yung PhilHealth. Naka-dyaryo po yan. Pagkatapos po niyan, meron pang issue dito po sa meron pa pong issue dito sa PCSO na pwede po tayong mapunta sa Guinness Book of World Record dahil sa dami ng marami yatang pre-produce tayo na nanalo. No, napakaraming nananalo. Dito lang po sa Pilipinas. Na natuklasan natin na yung PCSO pala ay isa sa pinakamalaking contributor ni Pangulong Marcos. Hindi niyo po ba naiintindihan yung sitwasyon? Ang pinakamalupit pa, kaya wag niyong i-isolate na yun yung tinututulan. Yan po sa kabila ng lahat, ang pinakamalupit sa lahat, may landslide. Kung hindi mo naiintindihan yan, Red, may landslide at may mga namatay. May mga namatay. Kung ganyan ang utak mo, ano ngayon kung may man namatay, ganon? So what? Ano sabi mo? So what kung may namatay? Hindi ka na ba tao? Racing, utot mo. Racing ka dyan. Sige, dyan ka lang, mamaga ka. So what kung may mamatay? Yan ang katwiran mo. So what daw kung may namatay? Ganyan po. Huwag sipain, hayaan nyo sila dyan. Hayaan nyo marinig nila yung galit ng tao. Yan ang supporter ni BBM. So what daw? So what daw kung may namatay? Ang tindi, ang sakit. No? Okay lang na manahimik ka eh. Ayan, yung mga sagot nyong ganyan, yan, lalo nyong ginagalit yung mga tao. May namatay doon, no? Ha? Yung contrast. Alam nyo, mas worse pa yung yung Mama Sapano effect. Siguro nagalit ka nung panahon ng Mama Sapano. Galit ang mga tao, Red. Huwag nyong gatungan yung mga tao. No? Sasalitaan nyo, so what? So what kung may namatay? Red, so what kung may namatay? Magko-concert pa rin, manonood pa rin ng concert ang Pangulo ng Pilipinas. So what? Yun ang isasagot nyo, so what? Ganyan ang mga supporter. No? Ako, wala akong balak magalit pero narinig ko, so what daw? So what? Ganun na kayo. Ganun na tayo ngayon dito sa Pilipinas. So what kung may namatay? Di ba? So what kung may namatay? Grabe. Ang pinapaliwanag ko sa inyo, yung kay Tatay Digong, matutuwa tayo pag nanood siya ng concert. Kasi walang mga issue na ganyan. Pero eto, so what kung may namatay? Ganun nakahayop ang mga ugali na natin. BBM supporters. Dito po, sila po pumasok dito. Hindi ko po inimbitahan. Hindi ko kilala kung sino yung Red na yan. Maging ano kayo. Magkaroon kayo ng simpatya sa pinamumunuan. Yan ang sagot nyo. Tindi nyo. Wala na kayo, hindi na kayo tao. So what daw kung may namatay? So what daw? Attend pa rin ang concert. So what? Man, magagawa natin. Ganyan po sila eh. Di ba? Napapaganda yung vlog natin dahil sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo naantala. Maganda nga yun, nakukuha natin yung reaction nila. Ganyan pala sila mag-react. Pinapaliwanag natin, iba yung sitwasyon ng panonood ni tayo. Yun nga yung point ko eh. Yun yung gusto niya ipunto eh. Anong masama sa pag-attend ng concert at paggamit ng chopper? Wala po. No, wala pong masama dyan. Pero wag nyo kami sabihin ng so what, lalo na kung may namatay. Iniisa-isa ko eh. Yung sitwasyon natin. Wag nyong i-deny na may namatay.
'Di ba? Okay. Maraming salamat muna, pampakalma. Watari, Panggatas Boss Buds. Thank you very much sa 10 SG Singapore dollars. Okay. Alam niyo po, tapos sasabihin pa rin nila, galing din po sa BBM supporter sa mga BBM supporter. Ilalabas naman nila ngayon yung naka-chopper si Sara Duterte. Ano po pagkakaiba nung kay Sara Duterte? Pinahiram po siya dahil siya ay naglalakbay bilang DepEd Secretary papunta sa kanyang mga malalayong istasyon. Natutuwa po siya dahil napahiram siya ng chopper ni Pangulong Marcos. Yun yung binabalik nila no? Kino-question yung pagcha-chopper, ang galit po ng tao, hindi po yung hindi po yung simpleng nag-chopper siya. Normal po mag-chopper. Okay lang din pong manood ng concert. Pero yung sabay-sabay po itong nagaganap, yung iba't ibang issue na to, at meron pang kalamidad, yun po ang hindi katanggap-tanggap sa amin. At sana ayaw naming makarinig ng mga so what nyo. No? Kasi marunong kayo mag-English. Sino po matutuwa? Alam nyo, lalo nyong ginagalit yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Hindi lang po supporter ni Pangulong Duterte. No? Tiyak ba kayo na yung supporter ni BBM naririnig to? Kaya gusto ko marinig nyo Magpakita naman kayo ng pagiging concern, lalo't kayo ang pinakamataas na leader ng bansa. Alam nyong may sakuna No? Hindi ko sinasabing wag. Actually pinagtanggol pa F1 Pinagtanggol ko pa siya nung sa F1 Pero this time napakasama po ng optics. Nakaburol yung mga tapos nakikita ang saya nyo sa concert. Kung sa inyo, so what lang ang sagot doon, ano magagawa namin, di ba? Ano magagawa namin? Di ba? Yun yung pino-point out namin sa aktualidad. Merong pumasok dito, akala niya, mababanatan niya tayo dahil alam niyo, di ba? Wala namang kwenta yung sasabihin mo ba dong. Kaya wag niyo siyang tanggalin. Hayaan niyo siya diyan mamaga. Yan yung ibalita niya, yung so what niya. Nagtagumpay ka. Pinasama mo lalo yung mga supporter ni BBM. Okay, isa pa po. Isa lang naman ang talagang nila kaso nila. Ngayon, lumalambot na sila, 'di ba? Nare-realize na nila wala silang maipakita ngayon. Malapit na Babueltahan kayo nila Pulong, huwag kayong mag-alala. Pinakita po natin na kung yan yung problema nila ng mga pondo-pondo, masasagot naman yan. Di ba? Sinagot ko na nga, hindi naman nila kayang, alam nyo, simple lang yun di ba? Bakit bawal po bang buhusan ng pondo rin yung Davao bilang pinakamalaking syudad sa Pilipinas? At pinakamalambot. Nabasa ko si Gregor, pinakamalaking syudad sa buong mundo. Bawal pong magkaroon ng malalaking proyekto doon. Balik po tayo. Isa pa po sa lagi nilang ipinantitira kay Sara Duterte. Wala kasi may pantira Walang issue ng pagnanakaw. Sinubukan naman nilang i-issue yung nung mayor siya sa Davao. Binubueltahan sila ng mga taga Davao. Huwag niyong pakailaman yung Davao. At sinuportahan namin yung mga Duterte dito. Hindi nila kayang ipaliwanag na nagamit sa Davao yung confidential fund. Di ba? Instead nga dapat na mapamarisan yung Davao maging modelo ng buong tao sa lahat ng syudad sa buong Pilipinas, lahat ng lugar, gusto nilang pasamain ng Davao. Okay. Ano pa po ang lagi nilang pinantitira? Ito, may nakita na naman ako. Picture ni Xi Jinping tsaka ni Sara Duterte naman. Okay. Yan po.
pinaiwatig nila pro-China, pro-China, pro-China. Sagutin na rin natin kagad. Sagutin na nga natin 'tong mga BBM supporter. Okay lang ako na ang bumanat ng pro-China yung mga kakamping at dilawan eh. Kasi sa sobrang muhi nila sa mga Duterte. Pero kayo, talaga, babalik ko lang po yung sitwasyon Ano yan? Kailan nyo nalaman na pro-China? Yung mga picture nyo, nakasama, dati pa di ba? Si Duterte pa, tatay ni, close na si Duterte, hindi po nilihim ni Duterte yan. Nilihim po ba ni Tatay Digong na siya ay close kay Xi Jinping? Wala pong paglilihim dyan, no? Alam ba nating lahat na si Tatay Digong at saka si Sara Duterte ay mag-ama? Alam po natin lahat na mag-ama sila. Alam nyo pala, kung binubugbog nyo ngayon na pro-China, 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 alam nyo pala na pro-China si Sara Duterte. Kayong mga supporter ni BBM, makinig uli kayo. Pasok ka uli, Red. So what ka uli? Ganun kayo ka-insensitive. Eto tanong ko sa inyo. Kayong mga supporter ni BBM na walang sawang kasasabi ng pro-China dahil walang maipambatikos kay Sara Duterte, walang issue na nakawan na nakita. Dami naghagilap, walang nakita na nakawan. Pro-China pa rin ang gusto niyong tirahin. Noon bang nanligaw si Aimee Marcos at si Bongbong para mapapayag nila si Sara Duterte? Sino po pumupunta na nga uli sa Davao? Sino po? Si Sara Duterte ba ang pumupunta sa Ilocos para ligawan sila na gawin siyang Vice President? Pakiulit nga po. Sino po? Sila. Yung mga Marcos po ang nanliligaw kay Sara Duterte. Yung mga Marcos po nanliligaw kay Sara Duterte. Meron pang picture, nagmano pa si Imelda kay Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi nyo alam na pro-China. Kung totoo kayo, naniniwala kayo na pro-China si Sara. Yan lang kasing walang katapasan niyang pambabatikos Ano ibig sabihin nun? Pro-China pero payag kayo na maging Vice President ni Bongbong Marcos? Ibig nyo sabihin, nilihim na malapit? Huwag na tayo magbulahan. No? Kung sa tingin ninyo pro-China yan at ginawa nyo pa rin Vice President, pinatakbo nyo pa rin, ano talaga balak nyo? Gagamitin lang yung popularidad pero tatablahin na pag nanalo? Yan ang sabihin nyo sa ngayon. Kasi walang ibang paliwanag Bakit kayo banat ng banat na pro-China, pro-China, pro-China? Kasi ang paliwanag ko lang nyo, wala kasi kayo issue makita. Ngayon, ayaw nyo naman tanggapin yan. Bakit nyo kinakailangang i-Vice President para pag nanalo kayo sabihin pro-China yan? Ang balak nyo hanggang manalo lang? Di kayo na-expose. Alam nyo na palang pro-China Yung mga nagsasabi pong pro-China, kayong mga BBM vloggers, lahat kayo, magsama-sama na kayo. Pag-isipan nyo itong mga sinasabi ko. Yan, sagutin nyo si Red. Hindi ko alam kung vlogger yan o ano. Now, so what? Eto ngayon. Pro-China pala, bakit nyo ginawang Vice President? Di ba, BBM Sara pa? Sinisigaw nyo lahat. BBM Sara kayo, di ba? Ano yung pekean? Alam nyo na kagad na tatablahin nyo? Once na nanalo naman kami, tatablahin naman namin itong pro-China na to. Ganon ang isip nyo. Tayo, mag-intellectual discussion tayo dito. Wala akong kinatatakutan sa inyo mga tukmol kayo. Huwag nyo lang ako mamunin ng debate dahil mahal ako. Hindi nyo kaya presyo ko. Pero, bistadong-bistado kayo Kaya hindi nyo pwedeng gamitin na kayo nabudol. Hindi pala namin alam na pro-China yan. Ay, nilihim. Buong Pilipinas alam na magkaibigan si Duterte at si Xi Jinping. Napaglihiman kayo. 31 million. Mga kapatid, no? Maging matalas po tayo dyan sa mga yan. Kita nyo po. Legit yung sigaw ng mamamayan.
bakit ka nag-chopper? Kasi traffic. Natawa talaga ako. Hindi hindi ko hindi ko makalimutan, eh. Teka lang, may kausap lang ako, sasagutin ko lang, ime-message ko lang. Hindi ko akalain na ano 'to, eh. Ito yung painter na ano, eh, may ka-deal lang ako sa